Praise the Lord! Madaydayaw itapo ito sa rabi ikabsat, katamo na amin, kablawang kay tinagasat, kinaimbag, nga rabi tayo amin, nga pada-pada. Tapos ito ka kanito, at datay dito ikabsat, datay dito nga tarabi, kas rason kang panggapiso daya idaton tayo, dagiti dawat tayo, itiapo tamok, nga ti Diyos lang, ti makasungbat, kadagiti dawat tayo, kakararag tayo kakabsat. Kunana nga, hantayo pala nga naibaga ti kararag tayo, dapat hantayo pala naibigkas ay kararag tayo, ti Diyos amunan kakabsat. Kat na may tunos, ti pagayatan ti Apo amo kakabsat. Nga maawat tayo dahil tasong bat ti kararag. Kas ka nawatak mga tumakta tayo, kantaan tayo, kuro ang kunana nga dayo man ti kararag. First can kuro. Dal. Ding-ding-gen ka, oray anya nga oras, sisasagana, na Diyosan nga ramit, awan bayad na, no mariribu ka agdawat ka kenkwana.
Di kararagag pagloya na Diyos mariknak nga agpangato amapan. May sa pamuspusan nga naramid na tapnon makisautay ti Diyos si Jai Gloria. Tunggal may sa kararagman iti Apo. Ikumita yung man ti aramid tayo tang arabi. Nga amo ka ti Diyos adda nga si dengeg kadagiti daw-dawat tayo kenkwana. Hallelujah. Managayat managparabol nga Diyos dayawan kitang tanokmi dayta nasantuan nga nagan mo Lord God itang arabi. Lord si kati Diyos nga manakabali namin awan ti banag nga narigat kin ka Lord God. For all things are possible with you Lord God. Basta amok Apo nga may kami datruno ti parabor mo itang arabi Lord God. Tapnon Apo itid making ka dagiti karkarag daw dawat mi at taragagay dagiti puso mi Lord God. Ngem sakbay Apo nga commitment ka dawatan mi Apo nga pakawanam dagiti so amin nga naramidan mga babak sang wanam. Truly, Lord God, we acknowledge na tinaldaw-aldaw ado dagiti pagkapuyan mi, pagkurangan mi ken ka, ngam sikati Dios nga nayat, ngayon to na Apo, dawatan mi pamakawan mi, amo mi Apo nga linisan na kami, tapno na Apo dagiti amin nga rawid mi tang arabi, awan tilaped na nga dumanon ken ka. Lord, agyaman kami nga dati nga kanito, kas bendisyon nam tunggal may sa kada kami, tang arabi, Lord God, sikay ti manguna, sikay ti mangidalan, ti aramidan mi, itayo, Lord God. Nawang ka, bigyan mi Lord God, nga nawang ka, wanto ti mabalian mi, so kapuna, we entrust everything into your mighty hands, O Lord God. Lord, agyaman kami launay, ito nga kanito, O Lord God, kas bendisyon mo tunggal may sa kada kami, kat Apo, idaton making kalagso amin, kat bendisyon na mo, orepegi sa umang kami magganta, rabi, O Lord God. Ika na kami, Apo, ti Diyos nga kinasirib, tapon Apo, mawawatan mi, lagi sa Apo, mayibkas ta nga rabi, O Lord God, kita dadang may mula kalipos puso kan panpanunot mi at ti Apo pagbiyagan mi tinal daw. Lord, I bless mo mo't Apo ti adipo mga iso Apo nga maramat ng harabi. Anoint him, O Lord God. Give him the power of your words, O Lord God. Tapnon Apo to ibkas na manipo diti ibkas na kasama panakabalin na amami asantuan. Lord, I bless mo dati ang kapsat mi, Lord God, tapnon Apo, ilingid mo iti presensya mo, Lord God, tapnon Apo, hang ati kinakapoy natin makita mi, no di ka iti presensya, maapo tagranyag ken kuana, O Lord God. Bendisyon ang matong haramid mi, kati daton miking ka, dagit so amin, O Lord God, itinagan na po mi Jesus. Amen. God. Kimpo na rodan, tapnon din tayo dagit sa iti Apo, babaan ka ni Brother Miles Kapsat. God bless you. Ayan, so good evening po sa ating lahat na nandito sa church and sa mga kapatid po nating nanonood sa Facebook. Ayan, so good evening po ulit. And gusto ko rin po magpasalamat sa Lord dahil ginamit niya po ulit ako to share His Word ngayong gabing pong ito. And ang gusto ko pong i-share sa bawat isa sa atin na binigay ng Lord na kanyang salita sa bawat isa is matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Ayan. So sabi niya po dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, very short na verse, yung sa 16 hanggang 18, yun na po lahat yung sinabi niya dito. Pero napakaraming nating matututunan dito. And gusto ko lang din pong i-pinpoint yung 3 points na nabanggit dito na magagamit po natin or dapat na mai-remind po sa ating lahat. Ayan. So yung una po, may makakapagsabi po ba? Ayan. Well, nasa verse na siya. Ayan. So rejoice always. Ayan. So kung sa Tagalog po, magalak kayo palagi. Tama ba? Lagi kayong magalak. Ayan. So yun po yung una nating point po na
rejoice always. So dito kasing sa verse po na ito, si Paul po yung nagsulat nito and ito sa, or part po ito ng liham niya sa mga taga-Thessalonians na mananampalataya. And ito yung mga kasama sa final instructions niya. Ayan. So sinabi niya po doon na rejoice always. So ano po bang ibig sabihin pag sinabing always? Ayan. So di ba hindi lang naman sinabing always ngayong araw lang or ngayong gabi lang. Hindi naman sinabing always dapat kahapon lang yun. Hindi naman niya sinabi kapag always may certain lang na time. Ayan. So pag sinabi pong always, ano man pong araw yan and ano man po yung pinagdadaanan natin, dapat lagi tayo mag-rejoice or magalak. Kaya nga po, lagi rin nating naririnig sa mga pastors po natin pag na kahit may problema, mag-rejoice lang po tayo. Kahit na blessings or problems man yung dumating sa atin, lagi tayong magalak. Kasi yung joy na binigay dahil yung joy na meron sa atin is hindi lang basta-basta po. Yun na yung galing sa ating Panginoon. Kaya lagi po tayong magalak. Yan nga. First is rejoice always. Ayan. So na pangalawa po, may ano pong yung pangalawa. Ayan. So, pangalawa po sa English, sabi niya, pray continually. Or sa Tagalog, manalangin kayong, ayan. So, yun po. Ayan. Palagi kayong manalangin. So, in English, pray continually. Ayan. So, sinabi rin po ni Paul dito na instruction niya po is for us to pray continually. So, sa Thessalonians na mga mananampalataya sinasabi to, pero applicable din po sa atin ito, na we should always pray continually. Na, kasi di ba dinidiscuss din po sa atin na may mga prayers na ang sagot is yes, may prayers din po na ang sagot is wait and no. Ayan. So, let us always pray continually na ano man po yung mga desire ng heart natin, ano man po yung mga pinagpipray po natin, ayan, ilapit lang po natin sa Panginoon. Hindi man po yan pa nangyayari o hindi pa man yan sinasagot ng Panginoon. Let's just always pray, di ba, ng continuous po, ng hindi dapat napuputol. Kasi hindi lang naman po tayo nagpipray just to ask sa Panginoon. Amen po. Hindi lang tayo nagpipray kasi may gusto tayong hingin. Hindi lang tayo nagpipray kasi may gusto lang tayo. Kundi nagpipray po, isang part po yun ng pag-worship natin is through prayer po. Kaya let's pray, not just to ask sa Panginoon, pero dapat nagpipray po tayo because we want to glorify Him. Magpray po tayo because we want to give thanks sa Kanya. Magpray po tayo kasi yun, part yun ng pag-worship natin sa Panginoon. Kasi through prayer din po, yun din yung isa sa way natin or yun yung way natin to communicate with God. Amen po. Kaya dapat every time na nagpray po tayo, hindi lang po yung mindset natin is humingi ng humingi or magtanong na magtanong, kundi dapat mag-give thanks and just to give glory and worship sa ating Panginoon. So yun yung pangalawang point po natin. And then pangatlo po, nabanggit ko na siya kanina sa pray continually. So sino pong makakapagano? Ayan. So sa English, sabi naman niya po, give thanks in all circumstances. So, ayan. So, parang related din siya sa nabanggit natin sa rejoice always, di ba? Na sa rejoice always, dapat anumang mangyari, anumang circumstances, magalak tayo. And sabi rin po dito sa pangatlo, anuman po maging circumstance, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Kahit na may problemang dumarating, may problems tayong fini-face ngayong oras na ito, let's just give thanks sa ating Panginoon. Kasi isa rin sa tinuturo sa atin na hindi naman inaalaw ng Lord
yung problems dahil gusto kanya lang pahirapan. Isang way ng Panginoon to test our faith and para lumago pa tayo lalo sa ating pananampalataya is by allowing problems na dumating sa ating buhay. Kasi maganda rin po na, kasi may times, I'm not sure kung lahat po tayo is na-experience na yung, may times na nakakalimot tayo, pero dahil sa problem, parang yun yung nagiging way for us to remember God. Parang ganon. Pero sana hindi lang po yun yung time na naaalala natin ng Panginoon. Kaya dapat sa lahat ng circumstance po ng buhay natin, in good times and in bad times, let us always give thanks sa Panginoon. Amen po. And isa sa way natin para magpasalamat sa Panginoon is also by prayer po. 'Di ba? Na nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon once na nagpe-pray tayo. Especially mas lalo nating nailalabas yung lahat-lahat kapag mag-isa lang tayo sa room, like ikaw at sa Panginoon lang, parang ganon, na lagi natin, na mas na i-open natin yun. So, ayan. So, ayun po yung 3 points na binigay sa atin ngayon, which is una po, rejoice always. Pangalawa, pray continually. And then pangatlo po, give thanks in all circumstances. Bakit? Sinabi niya po dito, for this is God's will for you in Christ Jesus. So yun po yung kagustuhan ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya na gawin natin itong tatlong ito po. May other instructions pa sa taas pero ito yung isa sa or tatlo sa mga part po dito na rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. So I hope and pray na kung nalimutan man natin, sana ma-remind po tayo na ano man pong circumstance sa buhay natin, may mga problema man po. Sobrang bigat man yan na problema para sa atin or ayan, kahit anong problema man po yan, dapat lagi tayong magalak. Dapat lagi po tayong manalangin at dapat lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen po. Ayan. So, yun po ang maikling mensahe ng ating Panginoon ngayong gabing ito. And punta na po tayo sa mga places, comfort places po natin. Or kung saan nyo po gustong pumunta para magkaroon po ng individual prayer po.
po. Sino po yung may prayer request? Para pagsamahan natin na ipanalangin. Napakaganda po yung mensahe ng Panginoon na tayo po ay laging magalak, lagi tayong magalak, patuloy tayo na manalangin, at laging magpasalamat anumang sitwasyon or problema yan. Ang Panginoon, nire-remind po tayo sa oras na ito na tayo po ay patuloy po tayong manalangin dahil ito po yung kagustuhan po niya, na pagkagustuhan po niya sa atin na tayo po ay manatili, na nakakonect tayo sa Kanya. Keep on praying kasi yung niya talaga sa atin eh. Lagi tayo makiusap sa Kanya, mangusap sa Kanya. At alam ko po na lahat po ng mga dinaing natin sa Kanya, yung motibo po ng ating mga puso, yung mga kahilingan natin, alam ko po natutugunin po niya at tinugon po na po niya. Tinihiling ko po ang bawat isa na tayo'y tumayo. Nais ko pong isahin natin ang ating mga puso't isipan. Hinihiling ko po na ipag-pray natin si Sister Susan De La Rosa, yung biyanan po ng aking pamangkin na operation po niya ngayon. Alam ko po na hindi po basta-basta yung operation, pero alam po natin na pag ang Panginoon ang kumilos, wala pong imposible na lahat po magiging matagumpay ang kanyang operasyon. Sino pa pong may... si Sister Nicole Kayabyab sa kanyang pagtitake ng board exam for engineering na course. At kung wala na mga kapatid, atin na pong, bago natin ipanalangin ang mga prayer request, kunin po natin yung offering natin para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya, nang may kagalakan sa puso. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Marami pong salamat, Lord, na kami po ay inyong tinipon sa oras na ito, Lord God. At may mga kahilingan po kami na gusto naming iparating, Lord God, sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, Lord God, si Sister Susan De La Rosa, Lord God, right now, Lord, ngayon po yung kanyang operation. Hinihiling po namin, Panginoon, na ang yung mapagpalang kamay, Lord God, ang siyang patuloy, Lord God, na humipo sa kanyang kinaroroonan ngayon, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na tutugunin mo po ang aming panalangin na ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, sa kanyang gagawin na operation, sa kanyang ovary, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na financially, Lord, nagkukulang, pero hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon.
Kaya po sa oras nito, Lord God, dinudulog po namin si Sister Susan De La Rosa, Lord, na nasa operating room na po siya ngayon, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-provide sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, at lalong-lalo na po sa kanyang anak, Panginoon. Palakasin po ninyo ang kanyang kalooban, Panginoon, na isentro lamang po ang kanyang isip at puso, Panginoon, na ikaw lamang po ang kanilang sandigan sa oras na ito, Lord God. Ikaw na po ang bahala, Lord. Alam po namin na magtatagumpay po ang operation na yan sa inyong tulong at gabay, Panginoon. Lahat po ng gagamitin mo po ng mga doctors, nurses, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless, Panginoon. Thank you, Lord. At ikaw na po ang siyang bahala, Lord God, sa oras na ito sa kanya, Lord. At ganun din po si Sister Nicole Cayabyab. Panginoon, magtitake po siya ng board exam. Panginoon, alam po namin, Lord God, na anak mo po ito nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Hinihiling din po namin ang katalinuhan, Panginoon, ang igawad mo po sa kanya, Panginoon, at lahat po ng mga questions, Panginoon, ay masasagot po niya dahil ikaw po ang tutulong sa kanya, Lord. Lord God, ano man po yung mga kakailanganin niya, Lord God, ikaw po ang magpro-provide, Lord, at tutulungan mo po ang anak mong ito, si Nicole Cayabyab, Panginoon, sa kanyang pag-exam, Panginoon. At ganun din po sa kanyang mga pamilya, Lord, lalong-lalo ng kanyang mga magulang, Lord God, na malayo sa kanila. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na mag-comfort sa kanila at mag-iingat sa kanila, Lord God. Protection and guidance rin po, Panginoon, ang ibigay po ninyo sa kanyang mga magulang, Lord God. Tulungan mo po ang batang ito, Lord God, na mag-exam, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa oras ng kanyang pag-exam, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na magbigay, Lord God, ng gabay, Panginoon, sa kanyang pag-take ng board exam na yan, Panginoon. At hindi po siya mahuhuli, bagkus, Lord God, makakapasa po siya sa kanyang pag-exam dahil ikaw po ang tutulong sa kanya, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang kanyang Panginoon na sandigan, Lord God, sa oras na yan, Panginoon. Thank you, Lord. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na wala sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Lord, sa nandito man po sa Pinas o sa ibang lugar, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundong ito, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay, Lord God, na nasa malayo, ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na mag-comfort din sa kanila, mag-guide at protection, Panginoon, ang ibigay mo din po sa kanila, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na tutulong sa kanilang mga gawain, mga trabaho, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa kanila. Even sa amin po, Panginoon, na nandito at sa mga nanonood po sa nakikinood po sa live stream na ito, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng kaaliwan, Panginoon, ng aming magandang kalakasan, mga kalusugan, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, sa aming mga finances, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na mag-provide, at sa aming mga kalusugan, Lord God, ikaw po ang siyang patuloy, Lord, na mag-protect sa amin, lalong-lalo na po, napakainit po ng panahon, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord God, na kami po ay maging malusog, Panginoon. At patuloy po kaming magtitiwala, Panginoon, sa inyo, Lord, sa mga susunod na mga araw, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-protect sa amin, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon, sa church namin, Lord God. Mula po sa aming mga outreaches, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na tumulong sa lahat po ng iyong mga ginagamit, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na magbigay sa lahat po na pumupunta po sa aming mga outreaches, Lord God, ng mas marami pang kaalaman na nagmumula sa inyo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, share namin ang mga salita mo, Lord God,
Sa mga tao, Lord God, na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord God, ikaw po ang siyang patuloy na magbukas sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, Panginoon, upang maintindihan po ang mga salita mo, Panginoon, na hindi namin kayang ipaliwanag, pero ikaw po ang siyang mangusap sa mga tao, Lord God, na nakakakinig ng iyong mga salita. Nagtitiwala po kami sa inyo, Lord. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon. At ganun din po sa mga pastors namin, Panginoon. Alam po namin na napakahirap po ang mga gawain na kanilang naiatang sa kanila, Panginoon. Pero salamat po dahil ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay sa kanila ng kalakasan, karunungan, Panginoon. Anoint them, Lord God, at para sa ganun, Lord, magampanan po nila ang mga bagay-bagay, Lord God, na kanilang pagmiministry, Lord God. Hallelujah. Alam po namin na marami po silang mga desires sa kanilang mga puso. Tugunin po ninyo yung mga kahilingan po nila, Lord God. Kung may mga karamdaman po sila, pagalingin po ninyo ang aming mga pastors, Lord God. Kay Pastor Pader, kay Pastora Grace. Lord, hinihiling po namin na ikaw po ang siyang patuloy, Lord God, na mag-provide lahat sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Mga anak po nila, Lord, i-bless mo, Panginoon. Gabayan at protektahan mo din po sila. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Ryan J. Lord. Tulungan din po ninyo siya. Huwag po ninyo silang pababayaan. Sa kanilang pag-uwi, Panginoon, alam po namin na hindi po biro yung kanya ring trabaho. Ikaw pong patuloy, Lord God, na gumabay. Mag-protect po sa kanya, Lord God. Provide mo din po ang lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa pagkakataon na lagi mo kaming nire-remind, Panginoon, na lagi kaming manalangin, Lord God, dahil ito po ang iyong kagustuhan. At ganun din po sa mga plans and projects po ng aming church, Lord. Wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. Ikaw po ang mag-bless, ang bawat isa mag-touch, Lord God, sa mga tutulong, Lord. Alam mo po ang aming mga projects upang sa ganun, Lord, mapaganda po namin ang aming bahay, ang aming church, Lord God, na aming titipunan, Lord. Apo, gyaman kami, Apo, sikat imang Ted, Apo, dagito nga kapag ngangailangan mi, Apo, Diyos. God, Lord, bendisyonan, bless mo po ang lahat po ng activities ng aming church. Mula po sa Sunday School, Lord God, sa mga bata, sa mga adults at young people, Lord God. Ikaw po ang patuloy na manguna sa mga gawain namin, Panginoon. I-bless mo po ang lahat na inyong ginagamit, Lord God, sa mga gawain sa church na ito, Lord God, at sa aming service. Sunday service, Lord God, sa prayer meetings, sa aming Donwats, Panginoon, lahat po ng gawain ng aming church, Lord God, pagpalain mo po ang mga plans and projects, Lord God, sa church namin, Lord God. At lahat po ng mga gawain, at lahat po ng dumadalo sa church nito, Lord, inihiling ko po na pagpalain, Lord God, at palakahin po ninyo kami sa aming pananampalataya. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord God. Thank you, Lord God. At marami pong salamat sa mga nalikom po na offering sa oras nito, Lord God, na siyang magagamit sa iyong gawain, Lord God. I-bless mo din po ang mga nagbigay. Balik po ninyo ng siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa na nagbigay po ng offering nito, Lord God. At Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-uwi, Lord God, sa aming mga tahanan na inyong binigay, Lord God. Thank you, Lord God. At lahat po ng papuri at pagsamba sa inyo lamang, Panginoon, at maraming salamat dahil tinugon niyo na po ang aming mga kahilingan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.